pulis. Nasagip ang mga di-umunoy biktima ng human trafficking mula sa compound ni Kibuloy sa Davao. Ayon sa mga pulis, nasagip nila ang dalawang di-umunoy biktima ng human trafficking noong Linggo, August 25 mula sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Sinabi ni Major Catherine De La Rey, tagapagsalita ng pulisya sa rehiyon ng Davao, na ang mga biktima, isang babae mula sa lalawigan ng Cotabato at isang 21 anyos na lalaki mula sa Samar ay dinala sa Women and Children's Protection Desk ng Philippine National Police sa rehiyon para sa dokumentasyon. Dagdag pa niya, tumulong ang mga tauhan mula sa Department of Social Welfare and Development sa pagsagip at ngayon ay inaalagaan ang di-umano'y biktima. Sinabi ni De La Rey na hinanap ng mga otoridad ang binata matapos ang paghingi ng tulong ng kanyang mga magulang sa pulisya dahil sa pag-alala ng mabalitaan ang malawakang manhunt para sa puganteng pastor na si Apollo Kibuloy at 4 sa kanyang mga kasama sa 30 hektaryang property ng KOJC na nagsimula noong Sabado, August 24. Patuloy ang paghahanap ng mga pulisya kay Kibuloy. Ngunit nasaan na nga ba si Pastor Apollo Kibuloy? May balita na siya ay nagtatakang tumakas. At ano ang misteryo sa 30 hektarya na lugar ni Pastor Apollo Kibuloy? Gayon din, ano ang ginagawa ng mga miyembro nito na tila baga sinasabi ng mga pulisya na orchestrated ang biglang pagkakatumba ng mga miyembro nito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ngunit bago ang lahat, kung nais mo na mas maintindihan ang mga bagay patungkol sa mga topiko natin at alamin ang misteryo sa ilalim ng pamumuno ni Pastor Apollo Kibuloy, ay mahalaga na magkaroon ka ng malinaw na pananaw patungkol dito. Ito ang The Great Controversy. Mula sa halagang 4,900, ito ay 799 na lamang. At maaari mong i-click sa description box ang link upang maka-order nito. Salamat kaibigan at tayo magpatuloy. Nasaan na nga ba si Pastor Apollo Kibuloy? Mahigit sa 2,000 na mga pulis kasama ang mga riot squad ang sumalakay sa malawak na Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City noong Sabado upang magsilbi ng warrant of arrest sa fugitive televangelist na si Apollo Kibuloy na hinahanap dahil sa mga kaso ng sexual abuse at human trafficking. Kinumpirma ni General Torre na nasa loob ng compound si Kibuloy. Narito si Kibuloy, hinahanap namin siya, sabi ni Torre sa Filipino sa isang panayam sa radyo. Mayroon kaming 2 warrant of arrest para sa mga kasong ito. Bawat warrant ay para sa 5 tao. Hinahanap din namin ang kanyang mga kasamahan, dagdag pa ni Torre. Mahigpit ang seguridad sa compound habang dumating at pumwesto ang mga tauhan mula sa PNP Civil Disturbance Management sa pintuan ng compound. Sana sumuko si Kibuloy. Sa huli, mahanap din namin siya. Oras na lang ang usapan. Pinahihirapan lang niya ang kanyang mga taga-suporta, ika pa ni Torre. Sabi ni Torre na mayroong 42 na gusali sa loob ng compound ng KOJC. Isa rito ay sumasaklaw ng 5 hektarya. Noong August 5, sinabi ni Torre sa Senate Committee on Dangerous Drugs and Public Order na magiging mahirap hulihin si Kibuloy at ang 4 niyang kasamahan dahil sa laki ng property at istruktura nito. Kasama na ang mga underground spaces, tunnels at passageways. Sinabi niya sa komite na kinakailangan ng hindi bababa sa 1,500 na pulis upang mahalughog sa malawak na property at mga gusali nito nang hindi bababa sa 1 buwan dahil sa tago-taguan na sitwasyon. Nasa compound din ang hindi pa natatapos na Kingdom, isang stadium na sumasaklaw ng 5 hektarya at dinisenyo para maglaman ng mahigit 70,000 na tao, pati na rin ang isang hangar at isang taxiway na direktang nag-uugnay sa Francisco Bangoy International Airport ng Davao City. Ayon kay Torre, mayroong hindi pababa sa 42 na structure sa property na kilala ng mga otoridad. Malapit sa stadium ang paaralan ni Kibuloy, ang Jose Maria College, na isa ring malaking property.
Mayroon ang mga pulis na mga plano sa floor plan ng gusali. May impormasyon din na balak tumakas ni Kibuloy gamit ang tunnel patungo sa Davao Airport. Halika, ating pakinggan ang interview kay General Torre. Mayroon din siyang hangar na may 4 na helicopter at isang pribadong eroplano, at ito ang binabanggit ng balita at atin itong pakinggan. Pinado namin na talagang ang chances na pag matapos kami sa isang lugar, lilipat siya doon sa natapos namin at habang kami nag-search sa isang lugar uli. Kasi pinpointed naman namin sana kaya lang nang pinuntahan namin, hindi namin siya nakita kaagad. So, ang aming iniisip dito, nakakagalaw talaga siya. Dahil talagang may bakas naman niya Andyan naman ang mga bakas niya At ika nga, palipat-lipat daw si Kibuloy habang ginagalugad ang buong 30 hektaryang lupa na nagbibigay ng mas mahirap na sitwasyon sa mga pulis upang mahanap ang puganting si Kibuloy. At dahil sa napaka-challenging din ng pagpasok nila Torre sa compound ng KOJC dahil sa nakipagtalo pa ang mga attorney nito laban kay Torre. Ito ang banggit ni Torre, hindi namin posisyon na magdebate kung si Kibuloy ay inosente o hindi. Ang trabaho namin ay patupad ang warrant. Ika pa niya. Sabi niya na magpapatuloy ang mga pulis sa paghahanap hanggang sa mapagtanto ni Kibuloy na mas mabuti para sa kanya na sumuko na lamang. Samantala, sinabi ng abogado ni Kibuloy na si Israelito Torion na patuloy nilang ipinagtatanggol ang mga karapatan ng religious group. Iginiit na nilabag ng pulisya ang mga patakaran daw. Sinabi naman ng National Bureau of Investigation na sinuri na nila ang property noong unang bahagi ng buwan at nag-issue pa ng sertipikasyon na na-serve ng alias arrest warrant. Sinubukan ng KOJC na pigilan si Torre sa pagsasagawa ng isa pang search, ngunit determinado ang general ng pulisya. Para walang away, hinayaan na namin siya, sinabi niya sa GMA Network. Nang tanungin tungkol sa posibilidad na sumuko si Kibuloy sa mga otoridad, sinabi ni Torion na hindi niya alam kung ano ang nasa isip ni Pastor Apollo Kibuloy dahil hindi pa kami nag-uusap. Samantala, itinanggi ni Torre na gumamit ng tear gas ang pulisya nang pumasok sila sa likod ng compound. Sinabing malamang na ito ay gawa ng mga tagasunod ni Kibuloy. Itinanggi rin niyang sinaktan ng mga pulis ang sinuman na inaakusahan ang mga miyembro ng KOJC ng pag-stage ng mga insidente kung saan nawawalan ng malay ang mga tao habang isinasagawang operasyon ng pulisya. May nagsesenyas tapos biglang may babagsak. Kitang-kita ko mismo, wag na tayong maglokohan, ika pa niya. Kinumpirma ni Major Catherine De La Rey, tagapagsalita ng pulisya sa rehiyon ng Davao, na isang miyembro ng KOJC ang nagka-cardiac arrest. Nang pumasok ang pulis sa likod ng compound, sinabi niya ng paunang investigasyon ay nagpapakita na ang tao ay may sakit na at nagbabantay sa likod ng compound ng ilang araw na walang tulog. Samantala, pinabulaanan ng mga otoridad ang mga ulat na kumakalat na may hindi bababaraw sa 7 miyembro ng KOJC ang namatay sa operasyon ng pulisya. Noong 2021, inihayag ng mga federal na taga-usig ng Estados Unidos ang pagsasampa ng kaso laban kay Kibuloy dahil sa umano'y pakikipagtalik sa mga kababaihan at minor de edad na batang babae na hinarap sa banta ng pang-aabuso at eternal damnation, maliban na lang kung susundin nila ang self-proclaimed na anak ng Diyos. Kasama si Kibuloy at 2 sa kanyang mga pangunahing administrador sa 9 na taong pinangalanan sa superseding indictment na isinampa ng Federal Grand Jury at isinapubliko noong Nobyembre 2021. Ang superseding indictment ay naglalaman ng maraming mga paratang kabilang ang conspiracy, sex trafficking ng mga bata, sex trafficking sa pamagitan ng puwersa, panluloko at pamimilit, marriage fraud, money laundering, cash smuggling at visa fraud. Sinabi noon ng grupo ni Kibuloy na handa siyang harapin ang mga paratang sa korte, ngunit nagtago siya matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte sa Pilipinas para sa kanya at ilang iba pa dahil sa child at sexual abuse. Hiwalay na ipinag-utos ng Senado ang pag-aresto kay Kibuloy dahil sa hindi niya pagdalo sa mga pagdinig ng komite na tumitingin sa mga aligasyon ng krimen laban sa kanya. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Kibuloy na sumuko
at tiniyak sa kanya ang patas na pagtrato ng mga awtoridad. Ang mga aligasyon ng sexual na pang-aabuso at human trafficking na kinakaharap ng isang pastor ay nagdudulot ng matinding pagkalito, galit at panghihinayang sa maraming Kristiyano. Bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, tungkulin nating harapin ang ganitong mga issue ng may karunungan, pananampalataya at pagkakaalam sa mga aral ng Biblia. Narito ang ilang mga pagninilay mula sa Biblia na makakatulong sa ating upang maunawaan at suriin ang ganitong mga sitwasyon. Una, ipinapaalala sa atin ng Biblia na mag-ingat sa mga huwad na guro at propeta. Mateo 7 verse 15 to 16. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga tupa, ngunit sa loob ay mababangis na lobo. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Ang babala na ito ay isang paalala na hindi lahat na nagpapahayag na sila'y mula sa Diyos ay tunay na tagapaglingkod niya. Ang mga gawa ng isang tao, lalo na sa pribado at pampublikong pamumuhay, ay nagpapakita kung sino talaga sila sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Kung ang isang lider ng reliyon ay sangkot sa mga gawain na salungat sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo tulad ng sexual na pang-aabuso at human trafficking, malinaw na ang kanilang mga gawa ay hindi sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, pananagutan ng mga lider sa harap ng Diyos. Ang mga pastor at lider ng simbahan ay may mataas na responsibilidad sa harap ng Diyos at sa mga tao. Ayon sa Santiago 3 verse 1, mga kapatid ko, huwag maging guro ang marami sa inyo sapagkat alam ninyo na tayong mga guro ay hahatulan na mas mahigpit. Ito ay nagpapakita na ang nasa posisyon ng pamumuno ay may mas mabigat na pananagutan dahil sila ang tagapagturo ng katuruan ng Diyos. Kung ang isang pastor ay napatunayang sangkot sa mga krimen tulad ng pang-aabuso at human trafficking, kailangan niyang harapin ang mga bunga ng kanyang mga gawa. Number 3, katarungan at awa ng Diyos. Bagaman ang Diyos ay puno ng awa at pagpapatawad, siya rin ay Diyos ng katarungan. Sinasabi sa Roma 12 verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghiganti, kundi ibigay ang puwang para sa puot ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ang Diyos ay hindi natutuwa sa kasamaan at pang-aabuso ng sinuman, lalo na ng mga nagsasabing sila ay kanyang lingkod. Ipinangako ng Diyos na magkakaroon ng hustisya para sa mga biktima ng pang-aabuso. Hinihikayat din na tayo na ipagkatiwala sa Kanya ang paghihiganti at hindi maghiganti sa ating sarili. Number 4, pag-ibig at pagtuwid sa pamayanan ng mananampalataya. Ang pamayanan ng pananampalataya ay tinatawag na maging lugar ng pag-ibig, proteksyon at pagtutuwid. Sinasabi sa Efeso 5 verse 11, huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman, kundi ilantad ninyo ang mga tao. Kung may mga nangyayaring pang-aabuso sa loob ng simbahan o pamayanan, tungkulin ng bawat isa na ilantad ito at siguraduhin na ang mga nagkasala ay mananagot. Hindi ito tungkol sa pagkondena sa tao, kundi sa pagtiyak ng katarungan ay mananaig at ang simbahan ay mananatiling dalisay at walang tugi sa harap ng ating Panginoong Diyos. Number 5, pagpapatawad at pagbabago. Habang mahalaga ang hustisya, tinatawag din tayo ng ating Panginoong Diyos sa pagpapatawad at pagbabago. Sa Juan 1 verse 9, sinabi, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Kung ang isang pastor o sinumang leader ay tunay na nagsisisi at humihingi ng kapatawaran, ang Diyos ay handang magpatawad. Gayunpaman, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagliban sa hustisya. Ang tunay na pagsisisi ay nagreresulta sa pagbabagong buhay at pagnanais na itama ang nagawang pagkakamali. Number 6, ang tungkulin ng bawat Kristiyano. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawag na maging mapagbantay, mapagmahal at makatarungan. Hindi natin maaring baliwalain ang mga aligasyon na ito, ngunit kailangan natin itong harapin ng may panalangin, pagkakaalam sa kalooban ng ating Panginoong Diyos at pagkilos na naaayon sa kanyang mga utos. Sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 18 verse 15 to 17 na kung may kapatid na nagkasala, dapat siyang kausapin, at kung hindi siya magsisisi,
dalhin ito sa simbahan. Ito ay nagpapakita ng proseso ng pag-ibig, pagtutuwid at hustisya. Sa konklusyon, ang mga aligasyon ng sexual na pang-aabuso at human trafficking laban kay Pastor Apollo Kibuloy ay isang seryosong bagay na dapat nating pag-isipan at tugunan ng may katalinuhan at pananampalataya. Tayo ay tinatawag na maging mga tagapagtaguyod ng katarungan, pagpapatawad at pagbabagong buhay na laging umaasa sa gabay ng ating Panginoong Diyos at sa Kanyang salita. Ang ating tungkulin ay hindi lamang sa pag-aalaga sa ating mga sarili, kundi pati na rin sa pagtiyak na ang ating pamayanan ng pananampalataya ay ligtas at tunay na naglilingkod sa Diyos na buhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pag-aalaga sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng maayos na buhay. Makita po namin, Panginoon, na amin pong itutuon lamang ang aming atensyon sa inyo at hindi sa mga nagkasala sa aming pong bayan at sa aming iglesia. Tulungan kami, Panginoon, na makita ang tamang daan. Tulungan niyo rin po, Panginoon, na nawa po'y magkaroon ng hustisya ang mga taong naabuso ng kahit sinuman. Ito man ay pastor, ito man ay may nasa katungkulan. Tulungan niyo po sila, Panginoon. At nawa rin, tulungan niyo rin ang mga naakusa na sila'y magbago at tanggapin ang parusa ng hustisya sa kanila. Gabayan kami, Panginoon. Bigyan kami ng kaliwanagan upang sa ganoon, Panginoon, mas makita po namin ang katotohanan sapagkat ito ang magpapalaya sa amin. Gabayan niyo rin, Panginoon, ang lahat ng mga nakikinig ng content na ito at patnubayan po kami. Makita po namin ang daan patungo sa kaliwanagan, patungo sa aming Panginoong Kristo lamang. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at salamat sa pagliligtas sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo at patnubayan po kami. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Isipin mo ang pagkakaroon ng kaalaman upang makita ang likod ng kaguluhan, upang makahanap ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa, at upang maunawaan ang tunay na mga puwersa na kumikilos sa ating mundo. Dating ipinagbawal ito sa publiko dahil sa napakahalagang mensahe nito laban sa umiira na kasamaan sa mundo. At milyong-milyong tao na ang may kopya nito, kasama na ang pinakatanyag at maimpluwensyang mga tao. Ang The Great Controversy ay hindi lamang isang libro. Ito ay isang liwanag na gumagabay sa iyo sa mga madidilim na panahon at nag-aalok ng pag-asa, lakas at kaliwanagan. At ito'y nag-reflect ng malaki sa aking buhay at sa milyong-milyong tao na nakabasa nito. Mula sa 4,900, ngayon ay 799 pesos na lang. Libre ang shipping, limitado ang stock. At hindi lahat ay magkakaroon ng pagkakataon na makakuha ng librong ito dahil sa kakaunti lamang ang kopya nito. Halos ipamigay na namin ang librong ito dahil gusto lang namin na makita mo kung ano ang nakita namin na magbubukas ng mas maliwanag at masayang kinabukasan. I-click ang link sa ibabang description para mag-order ngayon.